At sakto ay nandito na rin ang ating kaibigan na kasama din natin na bumabiyahe sa Move It. At tatanungin natin siya about sa mga lugar na delikadong biyahihan ng motor kapag sapit ng gabi. So ito yung kaibigan na sinasabi ko sa inyo. Yan yung gwapong lalaki na yan. Chick boy din yan. So tatanungin natin siya about sa pagbiyahe-biyahe niya sa Move It, kung ilang beses na ba siya na hold up, kung ilang beses na ba siya nakamit ng mga magagandang babae. So lahat ng mga yun ay itatanong natin sa kanya yan. So yun nga pre, unang tanong ko pre, ano ba yung mga delikadong lugar na hindi natin pwedeng puntahan basta-basta pagsapit ng gabi at delikado nga naman? Baseco, una Baseco, then Malabon. Yan, kagaya nga ng nakaraan, may nabalita na naagawan ng motor, nabalita. Lalo't pagka mga alanganing oras, huwag na natin puntahan yan. Ano pa bukod dun? Yun lang din ang kailanganing lugar na hindi natin pwedeng puntahan? Sa may Sisig, sa may Taguig. Then, tsaka Ano pa? marami pa pre, hindi ko maalala kung Puro ano ka yung lang iba eh. pakit dyan pre. Hindi ko maalala yung iba, basta't maraming lugar na hindi basta-basta pasukin na pagdelikado, pag-alanganing oras. Yun nga, so sa trabaho kasi namin, ito nga 'di ba, mga nababalitaan nyo sa mga social media, sa mga balita sa TV, yung mga bigla na lang din na binabaril, tapos yung motor at yung cellphone, pati yung kinita nila ay kinukuha. So ito pinag-uusapan namin yung mga lugar na delikadong puntahan. So marami talagang lugar eh. Kumbaga, kahit naman siguro paglabas mo ng bahay mo, hindi kasi natin kilala yung mga masasamang loob eh, na pwedeng may gawin sa ating masama. So hindi lang sa mga lugar na nasabi niya. So talagang naglipa na sa panahon ngayon yung mga tao na hindi lumalaban ng patas. So kaya ang gagawin na natin yan is dagdag ingat sa bawat labas natin ng bahay, at sa kada pagbiyahe natin ng motor ay huwag natin kalilimutan na magdasal at humingi ng gabay sa taas. So pre, ano pa ba ang mga naipapayo mo na sa tulad niyan, sa mga panggabi na rider na katulad natin? Kailangan natin bago sumakay ng motor, mag-pray muna tayo, magdasal at naway gabayan tayo ng mahal ng Panginoon na makarating tayo ng ligtas, ating pupuntahan at makauwi tayo ng ating bahay, na makauwi rin tayo ng ligtas. Ayun At yun. doble ingat na lang po talaga palagi. So bago ka bumabiyahe pre, nagdadasal ka muna? Oo naman, palagi yun, everyday yun. Yan, tama, tama. Yan ang pananggalang natin, pananggaan natin sa masama. Yun, tama yung sinabi niya. Hindi yung pag-iingat ang ating at ang ating panangga laban sa masasamang loob, kundi yung pagdarasal. Dahil kahit anong ingat mo sa sarili mo at sa motor mo, ay kung talagang minalas-malas ka at natsambahan ka talaga ng kamalasan, mga masasamang loob ang nasa lubong mo, wala. Pero yun nga, pinakamatindi talaga is pagdarasal. So bago ka umalis ng bahay ay kailangan na humingi muna tayo ng gabay at pagbabantay sa atin ng Panginoon sa taas bago tayo bumiyahe. So isipin din natin yung pamilya natin, at napakahalagang bagay na meron kang inspirasyon sa tuwing ikaw ay lalabas ng bahay para magtrabaho. Lagi mong iisipin na meron kang pamilya nag-aantay sa'yo. So pre, ito pala just in case lang sample pre, tinutukan ka na pa rin ng baril o kaya balisong, kinukuha na yung cellphone mo sa yung motor mo, ibigay mo ba pre? Ibigay mo na lang, kasi isa buhay naman yung buhayin sa'yo. Maganda, ibigay mo na lang kung ano yung buhayin niya. At least yung cellphone, motor na yan, makakapag-produce ka pa naman uli niyan kung yan ang kukuhain sa'yo. Pero kung magmamatigas ka at babariling ka lang, wala, mas maganda ibigay mo na lang.
kukuhain mo, huwag ka naman laban. Tama pre, di ba uso ngayon pre yung bigla na lang binabaril? Hindi ka ba Yan na natatakot nga eh. doon pre? Yan na nga eh, kaya talagang ang ano na natin talaga is panangga ay ingat at palaging magdadasal. Tama, tama. Yun nga no. So ang nakakatakot nga pala sa panahon ngayon, yung mga nakikita ko sa social media, yung hindi na nagdedeklara ng hold up pre, no? Bigla-bigla ka na lang Hindi na. sasaksakin, no? Yan na, tututukan ka na lang. No? Bigla tututukan ka na lang, kukuhain yung gamit mo. Ngayon, pagka laban ka, syempre, harap-harapan, kukuhain yung gamit mo. Eh, mas maganda yan, ibigay mo na lang. Huwag ka naman manlaban. Minsan naman buhay ang mawala. Kasi Tama. yan, makukuha mo pa, may kikitain mo pa naman yan pagka makakapag bili ka pa rin ng cellphone, ng motor, makakuha ka pa rin naman sa kasa o ano. Basta kung yung full paid mo lagi yung motor. Pagka wala kang utang sa motor trade para makakuha ka uli. At yung motor mo pre, fully paid na ba yan? Full paid na to, katas kay Royal to pare. Yabang! Pucha, pwede ka na magpakarnap pre, fully paid na pala yung motor mo eh. Sayang naman. Kaya mas maganda nito eh, palagi lang tayo magdarasan at mag-iingat. Yun, yun, yun. Pinaka-the-best pa rin talaga yung humingi tayo ng gabay sa taas. So isa pa sa mga tanong ko pre, anong oras ka ba lagi bumabiyahe? Pag out ko sa trabaho kasi ito part-time lang to eh. Pag out ko ng magpasok ako ng 7, out ako ng 4, mga 5 labas na ako niyan hanggang 10 or 12 ng madaling araw. Ano bang trabaho mo pre? Driver sa KAB's Transport. Ayun. So dalawang trabaho niya. Driver siya. 4 wheels pre, di ba? 4 wheels. Tapos driver siya, tapos pagdating naman na ano, ng day off niya, kaya bakanting oras niya, nagiging rider naman siya kay MC Taxi, kay Move It. So napakasipag na tong taong to. Talagang ito talaga yung ideal na ano eh, na tao talaga na walang ka tamad-tamad sa katawan. So pag may nakita tong bakanting oras, imbis na ipahinga niya, ay ipabiyahe pa niya kay Sayang Move kasi It. yung oras, kahit lumabas ka ng mga 3 oras o 4 oras, at least kikita ka pa rin ng mga 400, 500 o hindi lang pagka magalakas-lakas ang biyahe. So ayun talaga. So the best rin sa ano, sa moto taxi. Kahit i-full time mo, i-part time mo, kahit may trabaho ka or kahit na i-sideline mo lang din to, is talagang kikita ka talaga. Basta ano bang kailangan dito pare kay Move It pare para kumita? Sipag. Sipag, kailangan masipag ka. Kailangan kung anong pumasok sa inyo booking, kuhanin mo. Accept mo lang na accept. Hindi ka ba namimili ng booking pre? Ay, hindi. Minsan nga parang gusto ko na i-cancel pag mas lalo't pagka malalaki. Mga 100 kilos na yung pasahero, parang gusto ko na i-cancel eh. Ay mga mabibigat. Yung mabibigat. Pero pre, ano bang pinaka tumatak sa isip mo pre na hindi mo malilimutan na pasahero mo dito kay Move It? Sup suso. Ano pre, no? Sup suso sa likod. Ay tumutusok yung Pakiwari, pinagtitinginan na ako ng kapwa driver mo din sa kalsada pag nakikita lang. Minsan pare na-experience ko yun sa BGC. yung alin? Yung pasahero, taga Muntinlupa siya. Alam mo pag sumakay sa motor tropa kayo o jowa mo dyan, nakaganon yung kamay sa likod mo, nakapatong yung yung braso niya sa likod mo at nakadikit yung dibdib niya. Hindi naman lasing yan. Hindi, normal siya. Ay baka nakagwapuhan sa'yo pre. Hindi natin alam, hindi may pamilya Paano mo nalaman? siyempre ako kwentuhan ko ganyan. Ano kakwentuhan mo pa? At ikakasal na sila. Kakasal. So yun yung mga memories na Yun yung na-experience ko kay experience Mubit. mo kay Move It. So, Pero hindi po ng mali siya yun. Hindi yan, so walang mali siya yun. wala. At siya naman ang kusang dumikit sa likod ko eh. So ayun, may chicks pala to na nadampot eh. Baka may gusto sa kanya yung babae. Ikaw pre, wala kang gusto sa kanya pre. Wala pa rin. Pamilyadong tao. Ayun, nice. So ano pa ba ang pre, ang mga may share mo sa mga ating manonood?
kung may motor kayo at nakatambay lang din naman kayo, mag-apply na kayo kay Mobit. Daling kumita kay Mobit. Ayun. Tama naman yung sinabi niya. So madaling kumita dito. Basta i-condition mo lang din yung motor mo, pati yung katawan mo. Dahil sa totoo lang baka kasi isipin ng mga viewers natin na madali lang itong trabaho na to, pero totoo napakahirap ng trabaho na to. Andito na yung usok ng sasakyan, pag mainit yung panahon, tanghaling tapat, rush hour, traffic, lahat siya mapagdadaanan nyo. Napakahirap niyan dumaan sa ganyang sitwasyon. At yung pasensya, di ba pare, kailangan pasensya mo rito mahaba. Kailangan mahaba ang pasensya mo dyan. Hindi ba Kahit kinit-kit ka, pagbigyan mo, hayaan mo sila. Kay narera ka, paunahin mo sila. Kasi pag nakipag-karera ka pa sa kanila at sunabayan mo yung init ng ulo nila, gulo ang mangyayari. Kaya ang hanap natin sa kalsada ay pera, hindi away. Tama yung sinabi niya, ang hanap natin sa kalsada ay pera, hindi away. So kailangan talaga sa lahat ng oras ay maging mahinahon tayo. So hindi pa pwede rito yung mainitin ang ulo mo. Hindi pa pwede yun. Sa isa pa, kapag na-report ka rin ng pasahero mo, may chance na ikaw ay mawalan din ng hanap buhay dahil sa ginawa mo. So kailangan talaga laging cool ka lang. At kailangan is mahaba ang pasensya mo rito. Ika nga nila talagang habaan mo lang ang pasensya mo. Habaan mo lang ang pasensya mo. Hanggat kaya mo. Pag di kaya mo, pahinga mo lang. Ayun. So pre, maraming salamat sa pagpapa-unlock mo ng ating maikling kwentuhan. So sana ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod na video. At saludo ako sa iyo dahil bukod sa isa ka ng rider kay Mobit, meron ka pang trabaho bukod dito sa pagiging MC rider ni Mobit. So ingatan mo lang din yung sarili mo at mabuhay ka hanggang gusto mo pre. Maraming salamat kaibigan. Ayun, sige. Hanggang sa muli. Tulad ng mga sinasabi ko sa mga nakaraang video ko ay sana habang pinapanood nyo itong video na to ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat. At maraming salamat. Ingat po tayo.